tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, dito ka lang ha. Tatawagin ko ang mga anak mo. Exam nila kasi bukas kaya nagre-review sila. Anak, alam ko wala kang pasok ngayon. Kaya pinagluto kita ng paborito mong gulay. Wow! Yung paborito kong gulay ito na yan. Salamat to. Naninipsik na naman yata ang biran ko. Sarap ito. Malamang hihingi ng pera ito sa asawa ko. Teka nga. Talaga mo. Ay, alam ko. Hindi Bihira ko mong makalimutan yung matikman mga- ang ganitong luto. Kaya nga, Mahilig eh. kasi sa mamantikang luto ang asawa mo eh. Ang sama talaga ng ugali niyo, ano, inay? At sa mismong pamamahay ko pa, sinisira niya ako sa asawa ko. Pina. O hindi ba? Dinig na dinig ko ang pangalan ko. Hihingi ka lang ng pera sa asawa ko eh. Sisiraan mo pa ako. Sige, kampihan mo yung ina mo. Magsama kayong dalawa. Ano ka ba naman, Pina? Bakit mo naman pinagsalitaan si inay ng ganon? E papaano? Hihingi lang ng pera sa'yo. Sisiraan pa ako. Bakit mo ba pinagbibintangan si inay na sinisiraan ka niya sa akin? Samantalang wala naman siyang sinasabi laban sa'yo eh. Nagbigay nga siya ng niluto niyang gulay, oh. Anong walang sinasabi laban sa akin? Narinig kong binanggit niya ang pangalan ko. Eh ano naman ang masama kung binanggit niya yung pangalan mo? Sinabi lang naman niya sa akin na ipinagluto niya ako ng gulay. Dahil palay mamantika na yung inihahain ng pagkain natin. Eh, alam lang inay kasi na gustong-gusto ko yung gulay na ulamin. Kaya pinagluto niya Ang ako. sabihin mo, naninipsip ang inay mo dahil hihingi na naman siya ng pera. Eh ano naman kung hihingi siya ng pera sa akin? Pera ko naman ang hinihingi niya at binibigay ko. Anong problema doon? Ah, ganon. Hindi ko pala pera ang pera mo. Bakit? Dahil ba sa ikaw ang nagtatrabaho, baka nakakalimutan mong asawa mo ako. At ang pera mo ay pera ko rin. Tama na nga yan, Pina. Kung saan na mapupunta yung pag-uusap na ito eh. Kausapin mo kasi yung ina mo para walang gulo. At anong sasabihin ko kay inay? Na huwag siyang manipsip sa'yo. Ano? Nagiging imposible ka na yata ngayon, Pina. Bakit naman magsisip sa akin si inay? Nakita mo lamang na binigyan niya ako ng ulam eh. Sip-sip na kaagad. Bakit? Sino ba si inay sa buhay ko? Para magsip-sip sa akin. Ina ko siya, Pina. Anak niya ako. At bahagi ng pagiging ina niya, ang pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin. At kahit nakontra sa minsan sa mga desisyon ko, hindi pa rin niya nagungulugan na huminto na ang pagiging ina niya sa akin. At dapat alam mo yan dahil isa ka na ring magulang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Biruin mo ha. Pinagsalitan ako ng ganon ni Arnold. Samantalang hindi naman siya dating ganon. Ikaw naman kasi, pagsalita mo ba naman ang kanyang ina ng ganoon sa harap niya, talagang magagalit yun. Bakit? Ano ba ako ni Arnold? Asawa niya ako. Asawa ka nga niya, pero ina naman niya yun. Nag-asawa pa siya kung ganon. Kung hindi rin lang niya pala aalis sa saya ng kanyang ina. Ang ibig mong sabihin hindi pa kayo bukod sa mga magulang niya? Bukod na. Pero bahay pa rin ng mga magulang niya ang tinitirhan namin. Ha? Akala ko ba bukod na kayo?
Bakit naroon pa rin kayo sa bahay ng kanyang mga magulang? Lumipat kasi ng tirahan ang biyanan ko nang umalis ang bayaw ko na may-ari ng bahay na tinitirhan niya ngayon. Ang ibig mong sabihin ay nakikitira ang biyanan mo sa bahay ng kapatid ni Arnold? Oo, nang mag-migrate kasi ang bayaw ko at pamilya niya sa Canada, naiwang nakatiwangwang ang bahay nila. Tamang-tama, kinasal kami ni Arnold, kaya nagpasya siyang lumipat kasama ang bayaw kong bunso at nag-usap-usap silang magkakapatid na kay Arnold na ibibigay ang bahay na yun ng biyanan ko. Kaya amin na ang bahay na yun. Kaya lang, mayat-maya, naroon ang biyanan kong babae, nakikialam. Ah, dati palang bahay yun ng biyanan mo eh. Di, makisama ka na lang. Ano? At bakit ako makikisama? May pamilya na si Arnold. Dapat hindi na nakikialam ang kanyang ina. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko, kuya. Naiipit ako sa dalawang babae na parehong mahal ka sa buhay ko eh. Ay, nako, siyempre, doon ka sa asawa mo dahil asawa mo yan. Yun na nga ang ginagawa ko, kuya eh. Pero, talaga naman na papayaan ko yung nanay ko. Wala na nga si Itay. Pababayaan ko pa siya. Ay, mahirap nga yung kalagayan mo, Arnold. Hindi magkasundo yung asawa mo at nanay mo. Ang mabuti pa niyan, Arnold, pagsabihan mo yung asawa mo na pagpasensya na lamang yung nanay mo. Yun na lang yung gawin mo. Tinuloy din pala ng asawa mo ang plano nitong sumunod sa kanyang mga magulang sa Amerika. Opo, inay. Para din sa mga bata eh. Para sa mga bata, idinadahilan pa ang mga bata sa paglayo ba niya sa mga bata Kapakadan na rin ba ng mga anak ninyo iniisip niya? Paano na lamang sila? Sinong mag-aasikaso sa kanila? Ikaw na naman. Malalaki naman ako sila eh. Magpipitong taon na yung bunso namin si Nympha. Kita mo, magpipitong taon lamang siya. Pero iiwanan siya ng ina niya. Inay, marunong na maligo na mag-isa si Nympha. Kumakain na rin itong mag-isa. Paano ang paglalaban ng mga damit nila? Ang magluluto ng pagkain nila? Ako siyempre. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba ikaw na naman ang bagsak ng lahat ng trabahong bahay. Pumayag ka na, hindi ba? Bakit parang gusto mo na naman akong pigilan ngayon? Pina, nag-aalala kasi ako eh. Saan ka nag-aalala? Siyempre, malayo yung Amerika. Kung ano man malayo ako sa'yo. Ano naman kung malayo ka sa akin? Naroon ang mga magulang ko't kapatid. Anong silbi nila kung pababayaan ako? Isa pa, sayang naman ang magandang oportunidad na naghihintay sa akin. Magaan lang ang magiging trabaho ko at dolyaris pa. Madali tayong makakaipon. Malaki naman ang sinasahod ko dito. Hayan na naman tayo Sahod mo ba ang pinagmamalaki mo? Tuition pa lang ng anak mo Simot na? Paano na lamang ang pangarap kong bahay? Mabuti na lang sana kung Oo na. Pinapayagan na kita. Pero mangako ka, dobling pang-iingat ang gawin mo doon.
Oo, huwag ka mag-alala. Dahil pagdating ko doon, ilalakad ko kaagad ang papers mo para makasunod ka kaagad sa akin. Ganun ba? May despedidang gaganapin sa inyo bago umalis yung asawa mo, Arnold. Oo, Kuya Ben. Ayoko sana dahil nalulungkot ako sa kanyang pag-alis pero napilit si Pina eh. Ay, hayaan mo na si Pina. Malamang napipilitan ding umalis ang asawa mo. Natural lang na gusto lang din niyang sumaya sa huling araw na narito siya. Yun na nga ho, Kuya Ben eh. Kaya, pumayag na rin ako sa gusto niyang mangyari. Mga sir, malapit ng break time. Baka gusto na ninyong kumain. Nakapag-order na ako sa kantina. Aha? Ano? Nag-order ka na sa kantina? For lunch? Opo, sir. Napansin ko kasing seryoso ang pag-usap ninyo ni Sir Oscar, kaya hindi ko na kayo ginambala pa. Basta lamang ako napunta sa kantina para mag-order ng pagkain natin. Total, alam ko naman na paborito ninyong pagkain yung mga in-orders ko. Ganun ba? Sige, mawala ka na. Susunod na kami ni Kuya Ben. Okay. Bye. Ay, nako. Arnold, parang may napapansin ako Parang may gusto yata sa'yo, si May. Wala yun, Kuya Ben. Huwag mong bigyan ng mali siya yun. Mabait lang talaga si May kaya. Mabait ba yun? Sadyang nagpapapansin sa'yo. Kalimutan nyo na yan, Kuya Ben. Tara na. Dami-dami nyo napapansin eh. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Mamayang madaling araw na palang biyahe mo papuntang US Embassy. Oh, ang lalim namang buntong hininga yan. Ano naman kasi. Iiwan mo na ako. Darling, ano ka ba? Pag-uusapan na ba natin ito? Tapos na tayong nag-usap, hindi ba? Bakit pa kasi halis ka? Hindi ko naman kayo ginuguto, pinababayaan ng mga anak mo. Mataas naman ang posisyon ko sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sahod ko mataas din. May sarili tayong tirahan. May sasakyan pa tayo. Ano pang kulang? Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo? Hindi lang naman pagkain na tirahan ang kailangan ng tao eh. Siyempre, kailangan may ipon din tayo. Papaano kung sa hindi hinihinging pagkakataon may nangyaring masama sa'yo? Paano na kami ng mga anak mo? Wala akong trabaho. Kung bakit naman kasi nag-resign ka pa sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo? Okay naman ang trabaho mo doon at sahod na. Bakit ka pa umalis doon? Bilang sekretarya. Araw-araw tayo nagkikita at nagkakasama. Araw-araw nga tayong magkasama. Pero paano naman ang pangangailangan ng mga anak natin? 6 sila at nag-aaral silang lahat. Ngayon pa nga lang nararamdaman ko ng pagbabudget ng sahod mo. Paano na lamang kung high school na sila at nag-college na ang mga yan? Anong ginagawa ng hinuhulugan kong educational plan nila? Hindi naman natin problemahin yung pag-tuition nila dahil
educational plan naman sila. Ikaw naman, bakit? Pang tuition fee lang ba ang kailangan natin? Paano ang pangarap kong bahay? Bahay? May sarili man tayong bahay ah. Sarili nga natin. Bukod sa napakaliit ng bahay na ito, pag-aari pa ng magulang mo. Mabuti na lang sana kung hindi pakialamera ang nanay mo. May, pumasok ka nga dito sa private office ko. Oo, ngayon din. Okay. Ay, nagkaroon pala ako bago ako umuwi ng bahay. Wala akong magawa kundi suportahan na lang kung ano yung gusto ng asawa ko. Good Oh. morning, sir. Bakit po? Maaga akong uwi ngayon kasi may pupuntahan pa ako. Ikaw na lang muna yung bahalang sumagot sa mga kliyente ko, ha? Sir, mukhang importante yata ang lakad mo. At maaga pa, alis ka na. Kwan, mag-grocery lang ako. Ano? Ikaw pang mag-grocery? Bakit? Hindi ba ang asawa mo? Alis na kasi si pinapapuntang States. Masyado na siyang abala sa mga ilang dadali niya, kaya hindi na matupag yung mag-grocery. Sir, bakit hindi mo na lamang ipag-utos sa iba? Teka, ganito na lang. Mag-grocery din yung kasama namin sa bahay. Kung gusto mo, papuntahin ko na lang dito sa office para kunin yung perang pang-grocery mo. Ano? Huwag kang mag-alala, sir. Anis ang kasama namin sa bahay. 12 years na siya sa amin. At kailanman ay hindi nagkaroon ng issue tungkol sa pera. Anis po yun, sir. May nakakahiya naman. I kung- insist, sir. Huwag kang mag-alala. Sa akin mananagot ang kasama namin sa bahay kung kukupitan ka niya. May? Ayokong nahihirapan ka. Kaya hayaan mong ako na lang ang gagawa ng mga bagay na ikakapagod mo. Ay, sa makalawa na pala ang alis ng misis mo, Arnold. O nga po eh. Kaya nga nalulungkot ako, kuya. Siguradong may mimis kong kasama ko ng gusto. Abay talagang mamimiss mo siya. Isipin mo na lamang nga. Naging sekretara mo siya. Nang halos 10 taon dito sa kumpanya. Araw-araw kayong magkasama. At nang ikasal kayo, araw-gabi na kayong magkasama. Abay talagang mahihirapan ka niyan. Nga po eh. Hindi ko nga alam kung anong makakaya kong gawin. Ngayong malaniw na ako sa kanya. Isipin ko na lamang siguro isang gabi lang na wala siya tabi ko. Natuturitin ang utak ko eh. Yung pa kayang taon na ang bibilangin bago ko siya makita at makasamang mali. Ngayon pa lang iniisip ko nang pipigilan ko siya eh. Ano? Nako, Arnold, magandang pagkakataon ang gagawin ng misis mo. $2 ang kikitain niya doon sa Amerika. Maganda ang magiging kinabukasan ng anak mo, pare. Yun na nga lamang medyo malayo, pero yun na lamang isipin mo. Ewan ko. Hindi ko alam, Kuya Ben. Nako, isipin mo na lamang ang mga anak mo para hindi mo masyado na maalala yung asawa mo.
para hindi ka masyado pangulila. Hindi ko nga alam ang gagawin ko. Kuya Ben, pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay nang wala yung asawa ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano ang gagawin ni Arnold? Pipigilan kaya niya si Pina sa kanyang pag-alis? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na tinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.